Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Bakit kailangan ko pang malaman kung sino ang ama ng anak mo, Diana? Ang mahalaga, masaya ka na sa buhay mo para hindi ka na manira ng buhay ng iba. Karen, relax. Sigurado ka ba na ayaw mong makita ang ama ng bata? Hindi mo man lang itatanong kung ilang buwan na ito? Lumapit pa si Diana kay Karen saka kinuha ang cellphone para tumawag. Hello babe, sunduin mo na ako please. Bigla akong nahilo eh. Nakapamili na ako ng mga damit ng baby natin. Pero biglang sumama ang pakiramdam ko. Hindi mo ba kaya magmaneho? Kailangan ko na kasing umuwi sa bahay. Hinihintay na ako ng asawa ko. Sagot ng kausap niya sa kabilang linya. Babe, sunduin mo na ako please. Baka mapano si baby sa tiyan ko. Excited ka pa naman sa magiging baby natin. Hihintayin kita ha. Bye babe. Pinutol na niya ang tawag saka bumaling kay Karen. I'm sorry. Nakalimutan kitang ipakilala. Anyway, mauna na ako sa'yo. Hihintayin ko na lang siya sa kotse ko. Bye, Karen. Nakaramdam ng kakaiba si Karen kaya nagmadali siyang lumabas para sundan si Diana sa parking lot. Nasipat niya si Diana na sumakay sa kotse. Kaya dali-dali rin siya sumakay sa kanyang sasakyan at sinabihan ng driver na maghintay saglit. Natanaw niya ang isang kotse na papasok sa parking lot at para siyang binuhusan ng malamig na tubig na mapagtantong kotse iyon ni Tristan. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Karen nang bumaba ang kanyang asawa sa kotse at saka naglakad papunta kay Diana. Nasaksihan pa niya kung paano nito sinubukang halikan si Tristan na mabilis namang umiwas. Nang hihinang lumabas siya ng sasakyan para lapitan ng dalawa. Karen, paano ka napunta rito? Sabi ko sa'yo, wag kang aalis ng bahay. Baka mapano kayo ni baby. Gulat na sambit nito na makita si Karen. At ikaw, Tristan, ikaw ba ang ama ng bata na dinadala ni Diana? Sagutin mo ko. Totoong sagot ang gusto ko. Ayoko ng kasinungalingan. Sunod-sunod na kamawala ang mga luha ni Karen. Bakit ka nagagalit? Hindi ba sinabi sa'yo ni Tristan na nagbunga ang ginawa namin nung gabing iyon? Ito ang bunga oh. Hinaplos pa nito ang maumbok na tiyan. Magkakaanak na kami ni Tristan at kailangan mong tanggapin na dalawa tayo sa buhay niya. Shut up, Diana. Si Tristan ang tinatanong ko at hindi ikaw. Huwag kang bastos. Palibhasa, marumi kang babae. Kaya madali lang sa'yo na makiapid sa asawa ng iba. Bulyaw ni Karen. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin na marumi ako. Ako ang karapat-dapat kay Tristan. Kami ng anak ko. Ikaw ang marumi at hindi ako. Dahil binili ka lang ni Tristan. Proud ka pa talaga na ipakilala sa akin ng ama ng anak mo. Nakakadiri ka, Diana. Pareho kayong dalawa ni Tristan, mga hayop. Nagpupuyo siya sa galit dahil sa panulokong ginawa sa kanya ng mga ito. Tama ka, Diana. Mas bagay nga kayo ni Tristan dahil pareho kayong demonyo. Bago ko ibigay sa iyo ang hayop kong asawa, may pabaon ako sa inyong dalawa. Lumipad ang kamao ni Karen sa mukha ni Diana. Hindi pa siya nakontento at sinundan pa niya ng isang suntok sa kabilang pisngi. Umawat si Tristan ngunit sinampal niya rin ito sa mukha at saka pinagsusuntok sa dibdib. Karen, makinig ka muna sa paliwanag ko. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ayokong ito ang maging dahilan ng away natin. Ayokong masaktan ka. Kaya itinago mo sa akin? Asawa mo ko pero nilihim mo sa akin. Anong klaseng asawa ka? Sinubukan siyang hawakan ni Tristan, ngunit itinulak lang siya nito palayo. Manluloko kayo, mga sinungaling. Pinagmukha mo kung tanga. Mabait ang Diyos kaya hindi niya hinayaan na lokohin mo ako habang buhay. Plano ko namang sabihin sa iyo ang lahat.
Hinihintay ko lang na mga anak ka dahil ayoko mapano ang bata. Nag-aalala ako na baka maapektuhan siya sa tiyan mo kapag sinabi ko ang totoo. Ayoko ma-stress ka. Baka madamay anak ko. Sana maintindihan mo ko. Alam ko naman na anak mo lang ang mahalaga sa'yo. Wala kang pakialam sa sakit na nararamdaman ko. Dahil lang sa bata, kaya ka nagstay sa akin. Dapat sinabi mo na lang na hindi mo ako mahal. Maiintindihan ko naman. Bakit kailangan mo pa akong patayin sa sakit ng paulit-ulit? Mapait na tura ni Karen. Please, huwag kang magalit sa akin. Nakipagmabutihan ako kay Diana para sa bata. Walang namamagitan sa aming dalawa. Mahal na mahal kita, kahit pa anak ko ang dinadala niya. Hindi ko pwedeng basta na lang talikuran ang responsibilidad ko bilang isang ama. Para sa bata lang talaga, Karen. Naluluhang paliwanag ni Tristan. Kailan mo pa ito nalaman, Tristan? Kailan mo pa nalaman na buntis si Diana? Last week ko lang nalaman nang tinawagan niya ako para sabihin ang tungkol dito. Sabi niya kasi na kung hindi ko kikilalanin ng bata, ay ipapalaglag niya ito, kaya natakot ako. Maniwala ka, Karen. Hindi kita niloloko. Walang kami. Ang bata lang talaga ang gusto ko. Biglang sumingit si Diana sa kanilang usapan. Ngayon, Karen, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong tanggapin na dalawa tayo sa buhay ni Tristan. Huwag mong ipagdamot sa anak ko na makilala niya ang kanyang ama. Masaya ka na? Nagbunga ang panggagahasa mo sa asawa ko. Proud ka ba na nagkaanak ka dahil sa pagsasamantala mo kay Tristan? Congrats sa inyo, Diana. Lumipat ang tingin niya sa asawa. Pag-iisipan ko muna kung kaya pa kitang tanggapin, Tristan. Kayo ang mas nababagay ni Diana. Malaya ka na. Karen, please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang magalit sa akin. Umuwi na kayo sa bahay at susunod ako. Ihahatid ko lang si Diana. Mag-uusap tayo sa bahay kaya bilisan mo. Tura ni Karen. Tinalikuran niya ang dalawa para sumakay sa sasakyan. Ngunit narinig niya ang malakas na daing ni Diana na tila ba namimilipit ito sa sakit kaya mabilis siyang napalingon ulit sa kanila. Kitang-kita niya ang pagkataranta sa mukha ni Tristan. Tila ba isang punyal na itinarak sa kanyang puso habang pinapanood ang sariling asawa na mag-alala para sa isang babae na para bang hindi siya nakikita nito. Siya na totoong asawa. Muling naglandas ang mga luhang puno ng puot habang pinagmamasdan sila. Diana, okay ka lang ba? Saan na masakit? Halika, dadalhin kita sa ospital. Binuhat nito si Diana at maingat na isinakay sa kotse. Manong, umuwi na kayo ni Karen sa bahay. Susunod ako agad. Sisiguruhin ko lang muna na ligtas si Diana. Tanging pagtanaw na lang sa papalayo ang kotse ang nagawa ni Karen. Hindi niya malaman kung saan ilulugar ang kirot na nararamdaman niya dahil sa mga nalaman. Tahimik na umiiyak ang kanyang puso habang nakatanaw sa labas ng bintana ng kanyang sinasakyan. Karen, anak, bakit hindi ka pa natutulog? Malalim na ang gabi, magpahinga ka na. Masama sa buntis sa magpuyat. Malamlam ang mga mata ni Karen habang nakatanaw sa labas ng bintana. Nay, hindi pa po umuwi si Tristan. Hihintayin ko lang po. Kumunot ang noo ni Nanay Divina sa kamatamang tinitigan ng anak. Bakit hindi pa umuwi? Anong oras na? May problema ba kayo, anak? Wala po kaming problema, Nay. Hintayin ko lang po siya. Matulog na po kayo. Sigurado ka, anak? Mauna na ako sa iyo, ha? Maaga pa ako bukas sa restaurant. Sige po, Nay. Good night. Naiwang mag-isa si Karen sa sala. Kanina pa niya sinusubukan tawagan si Tristan ngunit hindi niya ito makontak. Hindi na matapos-tapos ang kanyang pagluha dahil sa sakit na binibigay nito sa kanya. Iniisip niya na baka nasa ospital pa sila hanggang ngayon. Ang tanga ko, Tristan. Paulit-ulit mo na lang akong sinasaktan. Siguro nga hindi tayo para sa isa't isa. Naluluhang bulong niya sa sarili. Umuwi ka na para mapag-usapan natin ang annulment. Samantala, hindi makaalis si Tristan sa tabi ni Diana dahil kanina pa siya pinipigilan ito.
Masama pa rin daw ang pakiramdam at baka naglalambing lang ang baby nila kaya ayaw siya nitong paalisin. Diana, kailangan ko nang umuwi. Kailangan ako ni Karen. Nag-aalala na ako sa asawa ko. Hindi mo ba ako maintindihan? Mas kailangan kita, Tristan. Mag-isa lang ako rito sa kondo. Bakit hindi mo na lang ako dalhin sa mansyon? Tutal, wala naman si Karen sa mansyon mo, di ba? Hindi pwede, Diana. Hindi ko maibibigay sa iyo ang gusto mo. Ang bahay na yon ay para lang sa magiging anak namin ni Karen. Kahit si Karen ayaw tumira doon. Dahil mas mahalaga sa kanya ang binigay kong bahay. Hindi siya karapat-dapat sa mansyon mo dahil isa siyang basura na binihisan mo lang. Kami ng anak ko ang para sa iyo, kami lang. Hindi siya basura, Diana. Isa siyang prinsesa. Wag kang magkakamali na pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko dahil napakalayo mo sa kanya. Galit na bulyaw niya. Nasasaktan ko ang asawa ko dahil sa kagagawan mo. Ang anak ko lang ang gusto ko, hindi ka kasali. Wala akong obligasyon sa iyo, tandaan mo yan. Sana malinaw sa iyo na kahit katiting, wala akong nararamdaman sa iyo. Tristan, mahal kita, kailangan kita. Ano pa ba ang silbi ng batang ito kung hindi mo naman ako kayang mahalin? Mahalin mo ang batang yan, Diana. Dahil siya ang dahilan kung bakit ako nagtiyagang bantayan ka. Bulalas ni Tristan. Ikaw ang dahilan kung bakit nasasaktan ko ang asawa ko. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para sa akin na makita siyang umiiyak? Nandahil sa iyo, umiyak na naman siya. Takman tatayo na sana si Tristan kaso hinarangan agad siya ni Diana. Magpapakamatay ako kapag iniwan mo kami ng anak ko. Hindi ako nagbibiro, Tristan. Papatayin ko talaga ang sarili ko kapag lumabas ka sa pintong yan. Kinuha ni Diana ang gunting na nakapatong sa lamesa at idiniin sa tiyan nito. Hindi napigilan ni Tristan ang galit at malakas na sinuntok ang dingding dahilan para dumugo ang kanyang kamay. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Diana, ngunit marahas niya itong itinulak. Patayin mo ang sarili mo, Diana, kung yan ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Papadalhan kita ng kabaong at mga bulaklak. Ngayon, alam ko na ang gusto mo. Gusto mong wasakin ang pamilya ko. Nagmamadaling tinungo ni Tristan ng pinto at walang lingon-lingong umalis sa kondo ni Diana. Malapit na mag-alas 12 kaya pinarurot niya ang kanyang sasakyan. Nag-aalala siya sa kanyang asawa. Pagdating sa bahay, naabutan niya si Karen na mukhang nakatulog sa sofa. Ngunit kahit tulog ito, ay nababakas pa rin ang kalungkutan dahil sa mga luhang naglandas sa mga mata nito. Karen, bakit dito ka natutulog? Sasakit ang likod mo niyan. Halika, dadalhin kita sa kwarto. Malumanay na tanong ni Tristan sa asawa. Pupungas-pungas itong bumangon saka siya pinakatitigan. Bakit ngayon ka lang? Nakatulog na ako sa kakahintay sa'yo. I'm sorry. Ayaw magpaiwan ni Diana dahil masama ang kanyang pakiramdam. Mas pinili mo pa siyang bantayan kesa sa akin? Kahit anong oras ay manganganak na ako, Tristan. Pero mas nag-alala ka pa sa kabit mo. Hindi makapaniwala ang tanong ni Karen. Wait, hindi ko kabit si Diana at ikaw lang ang mahal ko. Dahil lang sa bata kaya sinamahan ko siya. Sa kagustuhan mo na magkaroon ng anak, ayan, 2 na kaming nabuntis mo. Pwede ba yun, Tristan? Ang hatiin mo ang oras mo sa amin ni Diana? Yung mag-aaway tayong 3 dahil naubusan ka na ng oras sa 2 mong anak? May selos at inggit? At pagkatapos ay gagawa na naman siya ng masama para mapunta ka sa kanya. Marahas niyang pinalis ang mga luhang kumawala sa kanyang mata. Ayoko ng ganito, Tristan. Ayoko may kahati sa atensyon mo. Gusto ko kami lang ng anak mo. Malalim na napabuntong hininga si Tristan. Pero anak ko ang dinadala ni Diana. Hindi ko sila pwedeng basta na lang talikuran. Please, Karen, kung talagang mahal mo ako, sana naman ay maintindihan mo ko. Puno ng pagsusumamo na tura nito. Naguguluhan na ako. Kailangan ko ng pangunawa mo bilang asawa, Karen. Napahagulhol ng iyak si Karen dahil sa mga salitang binitawan ni Tristan.
Mabilis siyang umatras nang magtangka itong lumapit sa kanya. "Huwag mo kong hawakan. Ilang beses mo na akong sinasaktan dahil dyan sa paulit-ulit na dahilan. Ilang ulit mo pa ba akong papaiyakin ha? Hindi pa nga nabubura ng tuluyan ang sakit ng pagkawala ni tatay at ang ginawa niyo ni Ashley. Pero bakit naulit na naman ang sakit, Tristan? Hindi ba ako pwedeng maging masaya? Masama ba akong babae? Bakit napakasama ng tadhana sa akin? Isa lang naman ang gusto ko." Paulit-ulit na tinusok ang puso niya dahil sa mga salitang kanyang binitawan. Isang masayang pamilya, Tristan. Ayoko nang maulit ang sakit na naramdaman ko noon. Ayokong lumaki ang anak ko na walang ama. Ang malas ko naman, Tristan. Ayokong dumating ang araw na magpatayan kami na Diana, kaya ako na lang ang aalis sa buhay mo. Mahina at garalgal ang tinig ng bigkasin ang mga masasakit na salitang iyon. Pagod na siya. Pagod na ang puso at isip dahil sa mga nangyayari. "Karen, no. Hindi ako papayag. Mahal na mahal kita. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin." Binalot nito si Karen ng isang mahigpit na yakap, ngunit nagpumiglas lang siya. "Bitawan mo ko, Tristan. Bitawan mo ko. Pagod na akong iyakan ka. Gusto ko na ng katahimikan. At mangyayari lang yun kapag nawala ka na sa buhay ko." Mabibilis ang yabag na umakyat si Karen sa kwarto habang naiwan si Tristan na tulala at lumuluha sa sala. Kinuha na ni Karen ang kanyang kumot para dalhin sa kabilang kwarto dahil doon siya matutulog. Walang nagawa si Tristan at hinayaan na lang ang asawa. Iniisip niya na baka mas lumala lang ang sitwasyon kung pipilitin niya ito. Umaasa pa rin siya na sana ay maayos ang lahat.